8990 Holdings or House stock in the property sector is delisting. Ang tanong, ilan yung naipit dito? Retail investor. So bakit daw sila magde-delist? Ito yung sinabi nila. Upon extensive deliberations by the board, blah blah blah, the board has approved the voluntary delisting of the company from the PSE. The board noted that the voluntary delisting of the company would unlock the intrinsic value of the company's business and assets, which does not seem to be fully appreciated by the market. Ang tanong, ilan daw yung intrinsic value niya? Kasi sa ngayon, nag-trade siya around 9.2. So, ang delisting niya, ang offer niya is 10.42. Ano yun, no? Anong ma-unlock mo doon? 10%, no? Tama, minention nila 10% upside. So, yun yung ma-unlock mo na value. Okay. Ang problema, paano yung mga naipit? Nung mga 11 paangat. Yak na lang, no? So, technically, para ma-realize mo yung gains mo rito or yung value mo rito, for the past few years, dapat dito ka namimili, no? Around 9 pesos. Ayun, may mga retail investor, syempre, may mga umiyak lagi. Ba't diyan kayo magde-delist? Diba yan? Scam yan, ganyan. Kasi sila, nabili nila yung stock, no? Dito, or anything higher than the, tender offer. So, ang stock, no? Wala siyang pakialam kung saan mo siya binili. Okay? Ang intrinsic value ng isang business is always relative sa current fundamentals and growth trajectory ng business. So iba yung fundamentals niya during this time, iba yung kanyang growth trajectory, iba yung optimism na ma-investor, iba rin yung ngayon, okay? So kung nabili mo siya dati dito, wala siyang pake. Kung pinagbibili mo siya dyan, ang mahalaga is yung ngayon and yung kanyang potential trajectory moving forward. Pero hindi mo na yun malalaman kasi nga magde-delist na siya, di ba? So hindi lahat ng tender offer pangit. In fact, may mga magandang tender offer. Again, depende sa trajectory and current fundamentals ng business. So in the past, na-involve ako sa tender offer ng Eagle Cement. I'm not sure kung nandito pa, no? Wala na, natanggal na rito. Pero maganda yung tender offer noon dati, di ba? Yung cement business ng mga San Miguel. Even PLC, maganda rin yung in-offer niya. Wala, tanggal na rin dito. Okay. So, ba't magaganda yung offer nung dalawa? Kasi nga, nung nag-announce sila ng delisting, may maganda silang growth trajectory. So, yung mga ganong klase ng stock, yun talaga yung may ma-unlock ka na value. In the case of house, hindi ko talaga nagustuhan itong na to. Itong property stock na to ever since. So, ito yung analysis ko on house. And if you want exclusive contents of my personal analysis of different stocks, including my monthly discussion of my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment. So, makikita nyo rito, hindi siya ganoon ka-resilient na business on the property sector. Unlike other property stock, no? Wanda yung kanilang trajectory post-COVID. Ito parang di siya talaga okay and mas nag-worse pa siya in recent years. In fact, dati nagde-declare to ng dividend for the past 2 years or 2 to 3 years din na siya nagde-declare. So it goes to show you medyo parang di ba? Feeling ko hindi ganoon ka optimistic yung management dito. Kaya tinigil nila mamigay ng dividend. So malaki siyang business, no? Currently around almost
50 billion in market cap. However, revenues are declining, net income declining, FFO declining. Di okay yung kanyang liquidity in my personal opinion, especially in the short term. And mataas yung kanyang leverage, parang yung leverage nito is similar na sa leverage ng VLL. So ito yung checklist ko sa kanya. So nag-trade siya ngayon around multiples of 9 na madaming property stock ngayon. Ang mumura nila eh. They're trading below 7 multiples, ganyan. And they're growing. And they're consistently paying dividends. Mas malaki pa nga yung binibigay nila. Or matataas. That's the reason why talagang hindi ko nagustuhan itong business na to. Ever since di siya ganun ka-exciting. Ngayon, ito yung fair valuation ko sa business na to. So, if mag-average siya mid-single digit, para sa akin dapat ang tender over niya is close to 12 pesos, no? 11.9. Pero baka hindi nila nakikita. Pero sila mid-single digit. Dapat dito no? Around 28% upside out. Mas magandang yan no? Mas maganda siyang sabihan ng unlocking shareholder value pag yan siya tender. Pag mag-grow siya almost flat, di ba? Parang fairly valued lang itong business na to ngayon. So magte-tender sila around 10.4, maybe nakita nila ng little bit growth yung business na to moving forward. Ayan mga 3% siguro. 2 to 3% na growth in the coming years. And pag nagawa nila yon, ma-unlock nila yung or ma-unlock mo yung value of 10%. Na para sa akin hindi siya hindi pa rin siya ganun ka-attractive, no? Anyways, at least trading naman siya above its IPO. Kung dito siya nag-IPO dati, di ba? Trading naman siya above its IPO price. Especially pag yung kanyang delisting price. However, kung nabili mo siya dati sa Tuktok, ganyan, yun ang problema. Nung nabili mo siya dati dito, hindi ka nag-average down, yun yung problema mo ngayon. Ang tanong, anong gagawin mo? Siyempre, titender mo na yan. Kasi pag hindi mo yan tinender, mahirap na yung ibenta, di ba? Sa private or privately. So, first quarter nito this year, hindi nga maganda Diba? Compared to other property stock na medyo okay pa yung performance nila. So, ganoon talaga. Kung ipit ka, diba? Iyak ka na lang. Hindi, ganun talaga yun. Kasi that's how the stock market works. Wala siyang pakialam kung saan mo siya binibili. Or I should say kung saan mo siya binili dati. Ang importante is yung ngayon. Di ba? Yung ngayon and moving forward. Ano yung fundamentals niya ngayon. And ano yung kanyang parang trajectory and growth outlook moving forward. Kasi yan yung problema minsan ng madaming retail, no? Bibili sila, naipit sila, and mag-assume sila na hindi, hold ko lang to kasi babalik pa to sa dati. Magre-rebound pa to, and pag nag-break even, baka doon na ako pwedeng, kumawala, di ba? Doon na ako pwedeng magbenta para, di ako mag-realize ng losses. Hindi ganun yun, hindi ganun ang stock market. Wala siyang pakialam sa'yo.